Good day ulit mga pre. Mag-share ulit ako ng tungkol sa schematic diagram nito na topic natin nung September 10, 2025. Ngayon, September 11, 2025, gusto kong i-share na itong double bus bar na to ay gawin nating single bus bar. Pwede yan. Pwede yan. O, diba? Na-topic na natin yan base sa mga naunang video ko. Ito yun, no? May video ako dito na vlog. Di ba? Tapos, yan, no? Single bus bar, double bus bar. Galing sa secondary lines ng poste na line to neutral. Line to neutral. Yung P, yun yung live or line. Tapos yung N, yan yung neutral. Diba? Sabi ko, yung neutral, nasa taas nung live. Walang insulation. Samantalang yung live, mayroong insulation. Live nga, diba? Kaya kailangan ng insulation. Yun, yung neutral, 0 volts yan. Tapos ito, live, 230 volts yan. Yan. Yan ang pagkakaiba ng single bus bar sa double bus bar. Ito yung double bus bar na ginawa natin nung September 10. Yan o. Yan. Ngayon, isi-single bus bar natin. O. Tandaan nyo ito, parehas lang sa mga sumunod pang video ko na may actual pictures na. Ano? O. Compare nyo dito. Yan o. O, double bus bar. Diba? Red and blue. Yan o. Hindi ko lang ni red and blue ito. Pero, ito yung red, ito yung blue. So, kaya lang doon yung kaya ito yung bus bar 1, bus bar 2. Baliktad, binaliktad lang. O, pero yan pa rin yun. O, tingnan nyo, parehas na parehas lang. Yan. Yan. O, tapos pagdating sa single bus bar, yan yung single bus bar. Tapos yung picture ng yung tungkol sa single bus bar. Tignan nyo yung single bus bar. Diba? Single bus bar. Yan o. Single bus bar. O, pag double bus bar, ito yun. Double bus bar, ito rin yun sa actual picture. Yan. O, diba? Red and blue. Yan. O, may jumper para supplyan yung bus bar 2. Ganon din sa mga naunang vlog ko na wala pang picture. O, connect, tapos mag-jumper para supplyan yung bus bar 2. O, doon walang jumper kasi isang pole lang yung main. Pag single bus bar ka, isang pole lang. Kagaya dito nga, di ba? Yan o. Pero pag double bus bar ka, natural 2 pole ka para masupplyan mong bus bar 2. Okay? Yung tungkol sa bus bar. Ginajumper para masupplyan yung bus bar 2. Ganito yun lang yun. Kaya lang simple to. Simple pa lang. Yan o. Yan yung live. Line. Supplyan niya yung breaker 2. 2 pole to. 1 pole equals 2 pole. Ngayon, kung ito lang ang papasukan, kasi yung neutral hindi talaga dadaan dyan sa breaker kasi 0 volts nga. Ang pinoprotektan mo yung hot or yung live wire. Kaya ngayon, para magamit mo itong breaker na to, i-jumper mo siya. Yan. Parang dalawang branch. O, di ba? Yan, yung tungkol sa dito. Pero pag single bus bar ka, ganyan lang siya. 1 pole siya. Diba? Diba? 1 pole. Kagaya ng nakita nyo yung picture na pinakita ko kanina. Yung mga branches, ganun pa rin. Obserbahan nyo. Parehas lang. Ang daling mag-estimate. Pag ganyan kadetalyado, tignan nyo. Diba? Nasabi ko na kagabi. Anong September 10. 2 pole
15 ampere. Isa na piraso. Isang piraso, pares. Kasi 2 pole nga eh. Pares kasi 2 pole. Oh. Ito naman, isang single pole. Isang 15, isang 20. Oh, direct counting, di ba? Tapos yung 20 ampere, ilan ang 20 ampere? Dalawa. Ganon din doon, no? Ang naiba lang yung nag-double bus bar ka, ito single bus bar. Oh. 2 pole. Pares niya yung magkapares yung 5 and 7. Ganon din dito. Magkapares yung 5 and 7. Oh, 6, 8 din doon. Ganon din dito. 6 and 8. Oh, bilang na bilang. Ilan ang 2 pole na bibilhin mo na 20 ampere? Natural, dalawa. Yan yun, oh. Dalawa. Oh, na 2 pole. Na 20 ampere. Oh, pagdating sa 30 ampere, ganon din. Direct counting. 1, 2, 3, 4. Ito, ibig sabihin niyan, 2 pole. Pag single pole ganyan, wala. Wala yung guhit na vertical. Para mag-connect yung taas na breaker tapos nasa babang breaker. Oh, itong 17 and 18, single pole siya na tigta 30 ampere. Ganon din dito. Yan, oh. Oh, bilang na bilang. Ang daling mag-estimate. Oh, sa actual wiring yan, kuha ka lang ng neutral, ipares mo sa mga hot. Tapos, wire na green na galing sa grounding. Para may grounding yung mga bawat branch mo. Ganon din dito. Oh, di ba? Ngayon, kunwari, i-estimatein mo din yung tungkol sa casing. Yung kung ilang bilang ang butas ng panel board. Yan, bilang na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Yung isang butas dito ay isang pares, dalawang branch, di ba? Dito ngayon, iisa lang. Yan, may bakante dyan na pwede mo pang lagyan. Oh, ganyan katipid ang line to ground wiring connection pagdating sa panel board. Pag ni-line to line mo to, ang daming butas. Kasi magduduble ka ng breaker. Ang mangyayari yung neutral, naka-breaker din na hindi naman sana dapat. Oh, kaya pag line to ground ang power source mo, line to ground din dapat ang wiring ng panel board mo. Yung line to ground power source, 2 wires siya, single phase, nakakonect lang yan sa secondary lines. Wala pa sa primary lines. Maliit na mga loadings lang yan. Oh, yung bilang ng butas, parehas lang din dun. Kahit bilangin mo yan. Kasi walang pinagbago eh. Ang nagbago lang dyan yung double bus bar na naging single bus bar. Oh, yung tungkol sa line to ground or line to neutral, porket nasabi kong sa secondary lines itong sample natin at maliliit na mga loadings lang. Natural, secondary lines ka, maliit na mga loadings yan. Pag tumaas yan, kukunik ka na sa primary lines. Pwedeng single phase 3 wire o kaya 3 phase 3 wire or 3 phase 4 wire pag mayroong neutral. O, pag nagkaroon ka ng neutral, pwede kang mag-line to ground or line to neutral sa 3 phase. Kagaya nito. Yan. Yung tungkol sa 3 phase 3 wire, kung wala yan. O, ang connection mo dyan pagdating sa panel board, 3 phase o kaya single phase line to line. Pero pag may neutral ka, pwedeng mag-line to neutral or line to ground para makagawa ka ng kalahati ng voltahe ng line to line. Yan. Ito, 3 phase na branch. Yan. Kinuha niya yung RYB tas grounding. Walang kasamang neutral. 3 phase, di ba? Oh. Tatlo yung live na kinuha niya. Tapos, kumuha ng grounding para sa equipment grounding. Ngayon, dito,
single phase line to neutral. Ibig sabihin, kunyari ito, 110, 110, 110. RYB. Nasa blue ka, 110. Natural, 0 volts yung neutral, tapos 110 yung blue, natural, yung branch mo, 110 volts. Para sa mga appliances na 110. Pag line to line ka naman, yan. Live ang dalawang kukunin mo para makabuo ka ng 220 volts. Tatlong wire. Kasama yung green nung dalawang live para sa equipment grounding. Ganon din dito, may equipment grounding. Ganon din doon sa 3-phase. Hindi pwedeng mawala yung green dyan sa bawat branch. Para sa protection. Kung wala yan, natural, mali ang electrical wiring mo. Hindi pwedeng mawala yung grounding wire dyan. Kahit ano pa yung breaker mo dyan. Kailangan at kailangan yan. Ngayon naman, yung tungkol sa mga maling nakikita kong diagram. Ito yun. Kadalasan ganyan yung diagram nila. Yan. Unang-una pa lang, makikita mo, hot bus bar ito. Tapos, nakakonect yung grounding. Anong mangyayari pag ganun? Di ba? Mag-short circuit yan. Short circuit ang kababagsakan yan. Sunog. Dahil mali. Pag-actualin mo yan Pag-actualin mo. Hindi pwede sa actual ito. Itong drawing na to. Yung presentation na ganito, mali. Isipin mo na lang, kunyari ito, line to line. Tapos yun, dalawang tigsi single pole. Dahil line to ground na dalawang branch ito. Ngayon, yung mga mag-e-estimate na hindi naiintindihan ng electrical, bibilangin na lang yan, gagawin na tig 2 pole yan. Pati yun. Lalo na pag hindi mo dinitalye ng husto, hindi mo nilagay dyan, hindi mo sinulat. Na ito palang mali na to. Yan. Kaya dapat itama natin doon sa tamang diagram. Para hindi naman tayo maliitin ng mga electrician. Sasabihin, si architect, si electrical engineer, hanggang theory lang sila, wala silang alam sa actual. Diba? Ganon yung mga salita ng mga electrician. Pakita natin na alam natin ang actual. Saka, dapat tama palagi ang detail ng bawat ginagawa sa plano para sa actual. Dahil pag sinalaula sa actual, anong magiging ebidensya mo na sasabihin mong tama yung ginawa mo tapos mali sa actual? Kung ganito naman, kunwari ganyan. Di ba? Hindi pwede sa actual to. Ito yung mga pwede sa actual. Okay?